Panalangin para sa pag-aaral. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Tulungan niyo po kami sa aming pag-aaral. Bigyan niyo po kami ng katalinuhan upang maintindihan ang aming mga aralin. Matapos nawa namin ang aming mga itinakdang gawain. Pagpalain niyo po ang aming mga guro, kapwa kong mag-aaral, at mga pamilyang nakasuporta sa amin. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon ay alamin naman natin ano ang pagpapakahulugan at ano ang pagkakaiba ng konsepto sa unang wika at ano rin ang pangalawang wika. Ang unang wika ay ang wikang katutubo na kinagisnan at natamo mula sa pagkasilang hanggang sa oras na magamit at maunawaan ng isang individual. Sinasabi rin na wikang taal ang unang wika sapagkat ito'y umusbong sa isipan ng bawat individual mula sa loob ng isang tahanan at komunidad. Ito rin ay sinasabing likas ang wikang kinakagisnan, natutunan at ginagamit ng pamilyang nabibilang sa isang lingwistikong komunidad. Ang grupo ng mga mamamayan na naninirahan sa iisang lugar na gumagamit ng isang wika na hindi lamang sinasalita bagkus mayroong pagkakaunawaan, ugnayan at interaksyon sa bawat isa. Ating isa-isahin ang iba't ibang pagpapakahulugan kaugnay sa konsepto ng unang wika. Una,
Ito ay wikang katutubo na kinagisnan at natutunan mula sa pagkasilang at ginagamit sa pakikipag-ugnayan bilang individual. Nangangahulugan na mula na tayo ay ipinanganak ay may wika tayong natutunan. At kung ano ang wikang unang ating sinalita, ginamit sa pakikipag-ugnayan, ito ang nagsisilbing ating unang wika. Ikalawang pagpapakahulugan, natututunan ng individual ang unang wika sa murang edad. Gaya ng nabanggit kanina, ito ay mula sa ating pagkasilang at pagkakaroon ng muwang, ay gumamit tayo ng wika sa ating pakikipag-ugnayan. Ito yung ating unang natutunang wika. Ikatlo, ang individual ay may likas at instruktibong kaalaman at kamalayan sa wika. Nagkakaroon tayo ng malawak na pagkatuto at pagkaunawa maging sa tuntunin at gramatikal na mga tuntunin sa isang wika dahil sa ito ang una't mula't simula pa ay una nating ginamit na wika. Ikaapat, may kakayahan ang individual na makabuo ng mataas at mahalagang diskurso gamit ng wika. Dahil sa ito ay ang ating unang wikang tukoy o alam gamitin, nagkakaroon tayo ng mas malawak na kakayahan para tayo ay makapagpahayag ng ating mga salubin at kaisipan. Gayon din para sa ikalima, may mataas ang kakayahan sa komunikasyon. Dahil nga sa ito ang ating wikang gamay na gamitin, malaya tayong nakakapagpahayag ng ating mga ideya, ng ating mga nararamdaman. At huli, kilala ang sarili bilang bahagi at nakikilala bilang kabahagi ng isang lingwistikong komunidad. Sa bahaging ito, makikita natin ang pakikiisa o kaisahan sa paggamit ng wika kung saan kabilang o nabibilang na komunidad ng isang tao. Nagkakaroon ng pagkakapareho o pakikiisa sa pagpapakahulugan, interpretasyon at paggamit ng tuntuning pangwika. Sa kabuuan, ang unang wika ay isang wika na nakukuha o natututunan ng isang sanggol mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa edad na hanggang 7 o 8 taong gulang. Maaari nilang mapanatili ang pag-aaral ng kanilang wika kahit natapos na mga taong ito upang makabisado, mapalawak ang natutunan o kaalaman sa lahat ng mga idiomatikong ekspresyon, istruktura ng pangungusap, at iba pang konseptong pangwika sa iba pang lugar o sa lugar na kanilang kinabibilangan. Natututunan ng bata ang wika sa likas na paraan o natural na paraan at tila wala itong kahirap-hirap para sa kanila dahil ito ay natututunan nila sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga magulang, pakikipag-ugnayan sa kanilang pamilya o kahit na sa pakikinig sa iba pang bata na kanilang nakakalaro o nakakausap. Ang bawat
sanggol ay ipinapanganak na may iba't ibang lingwistikong komunidad batay sa kung saan kabilang ang kanilang magulang na komunidad. Kung halimbawa ang isang ama ay Pranses at ang isang ina ay Espanyol, ang sanggol ay maaaring malantad sa dalawang lingwistikong komunidad ng nabanggit na wika, Pranses at Espanyol. Ang sanggol ay nalalantad sa ganitong mga wika sa parehong oras, kaya't ang sanggol sa kasong ito ay masasabi natin magkakaroon ng dalawang unang wika. Maaaring makabisita sa parehong komunidad habang lumalaki ang bata. Dumako naman tayo sa pangalawang wika. Ang pangalawang wika ay isang wika na karaniwang natututunan sa isang masuling yugto. Ito ay di katutubong wika. Walang limitasyon ang pangalawang wika upang matutunan ito ng tao. Ang isang tao ay maaaring makakuha ng maraming wika na tinatawag natin ng ikalawang wika bilang L2 o pangalawang wika. At higit pa dito, maaari siyang matuto pa ng ibang wika o L3, L4, L5 at iba pa. Ang pangalawang wika ay di katutubong wika na natutunan at kadalasan ay nagiging mahirap na maging matatas sa wikang ito. Ang pangalawang wika ay hindi taal o likas na natututunan ng isang individual sa tahanan at kinabibilangang lingwistikong komunidad. Ayon nga sa saliksik ni Aguilar mula sa Kathanic Russian, ang pangalawang wika ay naiiba sa unang wika sapagkat hindi ito taal o likas na natututunan ng isang individual. Ito ay wikang natututunan sa paaralan o pakikipag-ugnayan sa ibang tao na may kakayahang gamitin ito. Natututuhan ito ng isang individual matapos siyang mahasa ang kanyang kakayahan sa paggamit ng unang wika. Kung gayon, ang pangalawang wika ay may karagdagan sa mga wikang natutunan at napag-aralan sa paaralan. Kung mayroon mang pangunahing distinksyon o kakayahan ang pangalawang wika o L2, ito ay walang iba kundi ang pagtataglay ng katangiang maaaring natutunan sa mulat o malay na paraan sa pagsasali ng prosesong komunikatibo. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kultura at kasaysayan ng isang lugar ang wika. Ito ang nagsisilbing tatak at simbolo ng pagkatao ng bawat individual na nakatira dito. Sa pamamagitan ng wika ay naipapahayag ng bawat tao ang kanyang saloobin at opinyon. Kalilikha tayo ng mga awit, tula at mga kwento pati na ng mga kanta gamit ang ating wika. Ang wika ay sandata ng kahit sinumang tao sa ating lipunan. Sa paglipas ng iba't ibang salik ng lahi at sa pagsibol naman ng mga makabagong henerasyon, nagkakaroon tayo ng maraming variety at variasyon ng wikang Filipino. Natututunan sa paaralan, opisyal na paggamit o gamit ng komunikasyon at ginagamit sa komunidad na kinabibilangan. Yan ay mga layunin din kung ba tayo nagkakaroon ng pagkatuto ng pangalawang wika. Sa makatuwid, ang pangalawang wika ay maaaring maging anumang wika hanggat hindi ito ang unang wika o katutubong wika ng isang bata. Ang proseso ng pag-aaral na ito ay aktibo at humihingi ng maraming pagsisikap upang maging pamilyar sa mga tuntunin ng gramatika, istruktura ng pangungusap, pagbigkas, bokabularyo at marami pang
konsepto. Sa mga bansa na kung saan ang Ingles ay hindi ang unang wika o hindi ang katutubong wika, halimbawa ang mga bata sa paaralan ay madalas na ginagamitan ng Ingles sa pagtuturo at pagkatuto bilang sapilitang ikalawang wika upang maisama sila at mapabilang sa corporate world. Ito yung mga pangangailangan para sa mga antas na kakailanganin para sa kanilang panghinaharap na profesyon. Bilang kabuuan, kapag sinabi nating unang wika at pangalawang wika, ang unang wika ay isang wika na natututunan, nakukuha mula sa kapanganakan, at ang pangalawang wika ay isang di katutubong wika na maaaring natututunan ng isang tao sa mas huling yugto. Sa maikling salita, ang mga katutubong wika ay itinuturing na unang wika, samantalang ang mga di katutubong wika ay tinutukoy bilang pangalawang wika. Ngayon ay talakayin naman natin ano ang register, variety ng wika at lingwistikong komunidad. Malaki ang gampanin ng wika sa buhay ng tao. Nang dahil dito, nagkakaroon siya ng pakikipag-ugnayan sa kapwa na nagiging dahilan upang magtamo ng mga karanasang dadalhin sa araw-araw ng buhay. Ang mga nagiging karanasan sa pakikipagtalastasan ang nakakapagpaisip sa tao upang magkaroon ng sariling pananaw, persepsyon sa buhay. Ang kanyang paniniwala kaugnay ng wika ay batay sa narinig, nababatid at napag-aaralan. Kaugnay ng register at variety ng wika ay matatalakay natin ang iba't ibang larangan. Ano-ano ba ang ginagamit ng salita sa tiyak na pangkat o hanap buhay ng tao bilang rehistro ng kahulugan ng salita. At gayon din sa variety ng wika ay makikilala natin kung ano ang dialekto, sosyolek, at pagkakaiba-iba ng pagkakagamit ng wika batay na lang sa estilo o sa pagpapakahulugan ng isang tao sa paggamit ng kanyang mga salita sa kanyang hanap buhay. Marami na tayong natalakay mula sa simula pa ng tungkol sa mga konseptong pangwika. Madali nating makikilala ang isang tao sa pamamagitan ng wika sa kanyang ginagamit kung saang bansa, anong lugar o identidad ng kanyang lahi. Ang wikang kanyang ginagamit. Sa wika ginagamit nasasalamin ang kultura ng tao dahil sa ang wika ay kakambal o nakabuhol sa kultura. Simulan natin ang pagtalakay sa register at variety ng wika. Sa pagtalakay natin ng register ng wika ay mababanggit at mababanggit ang mga sumusunod na salita. Termino, larangan, espesyalisado, kahulugan at gamit. Ngayon, alamin natin ang mas malawak na pagtalakay kaugnay ng mga salitang ito para sa konsepto ng wika na register ng wika. Sa isang akademikong pagbasa, madalas tayong nakatatagpo ng mga salita sa biglang malas ay iba ang kahulugan o hindi akma ang pagkakagamit dahil sa kahulugan taglay nito. Dapat nating tandaan na maraming salita ang nagkakaiba-iba ng kahulugan ayon sa larangang pinaggagamitan. Natutukoy lamang ang kahulugan nito kung malalaman ang larangang pinaggagamitan nito at ito yung tinatawag nating register ng wika. Pansinin ang pagbibigay kahulugan sa salitang register. Una, pwede natin itong bigyan ng pagpapakahulugan bilang isang opisyal na listahan o talaan ng mga pangalan, kapanganakan, pagpapakasal, kamatayan. Kalawa, pwede din bigyan pagpapakahulugan ng salitang register na listahan o talaan ng mga bisita,
sa isang hotel. Pangatlo, pwede rin bigyan ng pagpapakahulugan ang salitang register sa pagpapatala ng isang sulat sa post office. Pang-apat, pwedeng ito ay talaan o pagpapatala ng pangalan sa halalan. At ikalima, pwedeng ang register ay mga hulugan ng pagpasok ng mga mensahe sa utak, pagtanda o pag-aalaala sa natutunan o sa ating pangkaisipang usapin. Mahalagang matukoy ang larangan kung saan ito ginagamit upang hindi natin ipagkamali ang kahulugan ng salita at maging madali ang pagkaunawa nito. Alin bang register ang tinutukoy natin? Tinutukoy natin ay pangwika. Kaya dapat malinaw sa ang larangan. May mga acronym tayo katulad ng CA na ang kahulugan sa medisina ay cancer. Sa calcium, sa nutrisyon, CA din. Kung tungkol naman sa communication arts, sa komunikasyon, at sa civil aeronautics sa kursong aeronautics, chartered accountant, chief accountant sa accounting, chronological age, cost altery, at consular agent. Yan yung mga CA na pwedeng maging pagpapakahulugan sa acronym na CA. Nagbabago ang larangan, nagbabago ang field, nagbabago ang hanap buhay. Nagbabago din yung nagiging kinakatawang salita ng acronym na CA. Kaya dapat maging tiyak tayo saan nakarehistro na salita yung CA na ating ginagamit. Ano ang gusto nating iakma o iangkop na pagpapakahulugan para sa acronym na CA. Samantalang, ang withdrawal ay maaaring manghulugan ng pag-atras, di ba? Pwede rin pagpapakahulugan ito ng pagsuko sa larangan ng military. Pwede ding ito ay mga hulugan sa bangko o banking na ang ibig sabihin ng withdrawal ay pagkuha ng salapi. Pagpapalabas ng similya upang hindi makapasok sa kaangkinan ng babae para sa assigns. Pagtigil o pagpigil sa mga bagay na gustong sabihin. Ito naman ay para sa komunikasyon. Nagbabago din yung pagpapakahulugan sa salitang withdrawal. Nagkakaroon ng iba't ibang register ng pagpapakahulugan. Iba ang kahulugan ng withdrawal sa larangan ng military. Iba ang pagpapakahulugan ng withdrawal sa larangan ng banking. Iba ang pagpapakahulugan ng withdrawal sa larangan ng science. Iba din ang pagpapakahulugan ng withdrawal sa larangan ng komunikasyon. Nangangahulugan na nakarehistro ang salitang withdrawal sa iba't ibang pagpapakahulugan sa iba't ibang larangan tulad ng military, banking, science, at komunikasyon. Yan, tandaan po, yun ang ating binabanggit na rehistro ng wika o register ng wika. Mapapansin din natin ang ilang terminolohiyang pang washing machine at pang cellphone ay ginagamit din sa ibang larangan. Mapapansin din kapag ginamit sa ibang larangan ang terminong ito ay nag-iiba ang taglay na kahulugan, gaya ng binanggit sa ating aklat. Ang spin sa washing machine ay nangangahulugan ng mabilis na pag-ikot ng makina upang mapiga o matanggal ang tubig sa mga damit. Samantala, sa paggawa ng sinulid, nangangahulugan ang spin ng paghahabi ng hibla o fiber upang maging sinulid. Tinatawag na register ang mga espesyalisadong termino gaya ng mga salitang tipiko o teknikal na nagtataglay ng iba't ibang kahulugan sa iba't ibang larangan o disiplina. Isa pang halimbawa ng register ng ang salitang capital na may kahulugang puhunan sa larangan ng negosyo at may kahulugan namang punong lungsod o kabisera sa larangan ng geografiya. Ang bawat profesyon ay may mga register o mga espesyalisadong salitang ginagamit. Iba ang register ng guro sa abogado, iba rin ang inhinyero, computer programmer at iba pa. Hindi lamang ginagamit ang register sa isang partikular o tiyak na larangan, kundi sa iba't ibang larangan o disiplina. Espesyal na katangian ng register ang pagbabago ng kahulugan, taglay, kapag gamit sa iba't ibang larangan o disiplina. Ang register ay itinuturing na isang variety ng wika.
Kaya't marapat na alam natin ang register ng wika, sa gayoy makatulong ito sa ating pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan, pakikipagkomunikasyon, kabuuan sa ating pamumuhay at maging buhay upang ito ay mas lalong maging mabisa sa ating pagsasalita sa paggamit nito sa iba't ibang larangan o disiplina. Kalakip natin ito sa paggamit ng bawat salitang ating binabanggit at pakikisalamuha sa ibang tao. Mangyari ito ay mapagyaman, mapalawak dahil sa mga terminong ating ginagamit. Dito natin nalalaman ang kahalagahan ng mga register ng wika. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagtalakay ng variety ng wika. Ang mga salitang etnolek, sociolek, register, dialekto at idiolek naman ang ating mababanggit sa pagtalakay kung ano ang variety ng wika. Batay sa isinagawang pag-aaral ng mga lingwista, ang variety ng wika ay pagkakaroon ng natatanging katangian na nag-uugnay sa partikular na uri ng katangiang sosyo-situasyonal. Ito rin ang pagkakaiba-iba sa uri ng wika na ginagamit ng mga tao sa bansa. Maaaring ang pagkakaiba-iba ay nasa bigkas, tono, uri at anyo ng salita. Nagbigay si John Carford, 1965, sa kanyang aklat na Linguistic Theory of Transaction ng dalawang uri ng variety ng wika. Ito ay ang permanente para sa mga tagapagsalita o tagapagbasa at ang ikalawa naman ay pansamantala dahil sa pagbabago kung may pagbabago sa sitwasyon ng pahayag. Isa-isahin natin. Ang pagkakaiba-iba ng wika ayon sa unang uri na kanyang binigay o permanente para sa tagapagsalita o tagapagbasa ay ang dialekto. Sinusundan ito ng idiolek. Alamin natin ang pagkakaiba ng bawat isa. Pag sabi nating dialekto, nakikita ito kaugnay sa pinanggalingang lugar ng tagapagsalita. Saang lugar ba siya nagmula o nakatira? Anong lokasyon ng kanyang tirahan? O grupo ng tagapagsalita sa isang tatlong dimensyon. Pwede kang batay sa lugar, panahon, at katayuang sosyal. Halimbawa natin dito ay ang Tagalog. Nagkakaroon ng variasyon. Ang Tagalog nagkakaroon ng pagkakaiba-iba batay sa lugar. Meron tayong Tagalog na mula sa Bulacan, Tagalog mula sa Batangas, at Tagalog sa Laguna. Bagamat pare-parehong Tagalog, nagkakaroon ng variasyon o pagkakaiba-iba pa rin ang set ng mga salitang ginagamit sa Tagalog batay sa lugar kung saan nananahan ang taong mga gumagamit ng wikang ito. Kung batay naman sa panahon, pwedeng ang pagkakaiba-iba ng wika ay batay sa lumang Filipino ba ito? Makabagong Filipino ba ito? Yan naman ang pagbabago. Batay sa panahon. Ang ikatlo ay katayuang sosyal. Sa ikatayuang sosyal para sa dialekto ay pwedeng batay sa kinabibilangang antas sa lipunan. Saan ba siya kabilang na antas sa lipunan? Ang ikalawa sa permanente para sa mga tagapagsalita o tagapagbasa ay ang idiolek. Pag sinabi nating idiolek, ito ay variety din ng wika na kung saan may uugnay natin ito sa personal na kakanyahan ng tagapagsalita kung paano niya ginagamit ang kanyang wika bilang isang individual. Ganda ng idiolek ang madalas na paggamit ng isang partikular na salita o bokabularyo o yung tinatawag nating ekspresyon. Maaaring mabago ang idiolek sa paglipas ng panahon, sanhin nito ang adapsyon ng bagong pagbaybay at natutunang mga bokabularyo. Gayunman, ayon pa rin kay Carford, maituturing namang permanente ng matatawag ang idiolek ng isang taong may sapat ng gulang. Para sa ikalawa naman, ang pansamantala dahil sa nagbabago kung may pagbabago sa sitwasyon ng pahayag. Ito yung tinatawag nating register. Ang register ay kaugnay ng batay sa mga nauna na nating talakay na aralin. Ito ay variety kaugnay ng panlipunang papel na
na ginagampanan ng tagapagsalita sa oras ng kanyang pagpapahayag. Ano ang pagkakarehistro ng isang salita batay sa isang tiyak na larangan? Halimbawa ay scientificong register, panrelihiyong register, pang-akademikong register, pang-militaring register, at iba pa. Ang ikalawa naman ay ang estilo. Ang estilo ay variety ng wika na may kaugnayan sa relasyon ng nagsasalita sa kausap. Ano ba ang ugnayan ng bawat isa na nagsasalita at ng nakikinig o ng kinakausap? Batay sa estilo kung paano nakikipag-usap o nag-uusap ang dalawang tao, kung ito ba ay formal, kolokyal o personal, makikita natin ito at maiaantas natin ano ang level ng wika na kanilang ginagamit. Sila ba ay magkamag-anak? Sila ba ay may malapit na relasyon kung kamag-anak, asawa, nanay, tatay, magulang o anak? Pero kapag lumalayo ang agwat ng pagiging personal ng ugnayan, makikita natin sila ba ay magkakilala o hindi magkakilala, magkaibigan lang, nagtanong lang sa dayuhan o di kilalang tao, o kaya naman siya ba ay nagtatrabaho at kausap niya ang nakatataas sa kanya na amo ba, o kaya ay nakakataas na posisyon sa lipunan, ang kausap niya ba ay punong guro, pari, o kaya ay guro. Ang ikatlo naman ay ang mode. Ang mode ay ang variety kaugnay sa gagamiting medium sa pagpapahayag kung ito ay pasalita o pasulat. Sa papel ni Nilo Ocampo na mga variety ng wika, naging paksa ang kanyang pagtalakay sa salin at lohalaw sa lahat o sa aklat ni George Yule na The Study of Language. Dito binigyan diin na ang pagkakaiba-iba ng wika ay napakahalaga at kinikilalang bahagi ng pang-araw-araw na paggamit ng wika sa iba't ibang komunidad at regional na panlipunan. Samantala, na-develop pa rin ang variety ng wika sa tinatawag natin na inference phenomenon at interlanguage. Tuon naman ng pag-aaral na ito ang pagiging kalahok ng unang wikang sinasalita ng isang tao o lipunan kaugnay ng impluwensya sa pagkatuto ng pangalawang wika. Ang inference phenomenon ay ang tumutukoy sa impluwensya sa bigkas, leksikon, morpolohiya, gayon din sa syntactic na pagkatuto ng pangalawang wika. Ang interlanguage naman ay tumutukoy sa mental grammar na nabubuo ng tao pagdating sa panahon sa pagpoproseso ng kanyang pagkatuto ng ikalawang wika. Dito nababago niya ang gamit ng grammar ng wika sa pamamagitan ng pagdaragdag, pagbabawas, at pagbabago ng mga alitutunan. Ayon kay Constantino, mula kay Eastman, nahahati sa dalawang dimensyon ang variabilidad ng pagkakaiba ng wika. Ang geograpiko o dialekto, gaya ng nabanggit kanina, ang socio-ekonomiko, ang sociolect. Ang una ay nagpapaliwanag ng pagkakaiba-iba ng wika dahil sa iba't iba o kalat-kalat sa lokasyon ang mga tagapagsalita ng isang wika, dialekto. Mula rito ay nade-develop ang variety ng wika. Sa ikalawa naman, nagkakaroon ng pagkakaiba-iba ang wika dahil sa iba-ibang estado ng tao sa lipunan, kung kaya mayroong tinatawag na wika ng bakla, coarse language, elite, masa, at iba pa. Ito naman ang sociolect. Sa artikulo naman ni Alonso, batay kay Cahoy, ang variety ng wika ay may dalawang malaking uri, permanenteng variety at pansamantalang variety, gaya na ng ating nabanggit at tinalakay kanina. Ulitin natin ito ay mayroong permanenteng variety ay binubuo ng idiolect at dialect, at ang idiolect ay katangian o gamit ng wika na magkaiba sa pekulyar na isang individual. Ang dialect naman ay nangangahulugan paggamit ng wika batay sa lugar, panahon at katayuan sa buhay. Ang paraan ng pagsasalita rito ay bumabatay sa kanyang estado o grupong kinabibilangan. Sa kabilang banda, ang pansamantalang variety ay tumutukoy sa kagyat na sitwasyon ng pahayag. Bahagi nito ang sumusunod, yung register, moda at estilo. Partikular din sa pag-aaral na ito na maipakita ang iba't ibang variety ng wikang Filipino, gayon din ang lawak ng gamit nito bilang pambansang wika bilang tugon na rin sa standardisasyon at intelektualisasyon ng wika.
Ngayon ay dumako naman tayo sa huling paksa para sa Araling 4, kung alin ito ay ang lingwistikong komunidad. Ang lingwistikong komunidad ay isang termino sa sociolinguistics na tumutukoy sa isang grupo ng mga taong gumagamit ng isang uri ng variety ng wika at nagkakaunawaan sa mga espesipiko o tukoy na patakaran o mga alituntunin sa paggamit ng wika. Nagkakasundo ang mga bahagi ng komunidad na ito sa isang kahulugan ng wika at sa interpretasyon nito maging sa kontekstong kultural na kaakibat nito. Sa Pilipinas, matatagpuan ang maraming lingwistikong komunidad. Halimbawa nito ay ang Tagalog ng mga taga Batangas. Kasama rin sa pag-aaral ng lingwistikong komunidad ay ang pagpapalawak at pagpapaunlad ng wikang ginagamit dahil sa mass media, paaralan, at mga makabagong teknolohiya. Ang tungkulin ng lingwistikong komunidad ay kaisahan na tila may iisang muka, wika, kilos o tunguhin ang bawat kasapi. Ayon kay Saville Troy, mayroong mga salik ng lingwistikong komunidad. Una, may kaisahan sa paggamit ng wika at naibabahagi ito sa isa. Pawang ang mga taong kabilang sa lingwistikong komunidad na ito ay mayroong pagkakaisa kung ano ang mga salita kanilang gagamitin, pagpapakahulugan at makakaakibat na kaugnay na kultural na konteksto. Ikalawa, nakapagbabahagi at malay ang kasapi sa tuntunin ng wika at interpretasyon nito, bagay sa pagbibigay ng pagpapakahulugan ng mga salitang ginagamit ng isang lingwistikong komunidad at ano-ano ang mga tuntunin gramatikal na dapat sundin sa paggamit ng wika. At ikatlo, may kaisahan sa pagpapahalaga at mga palagay hinggil sa gamit ng wika. Ito ay ang pagbibigay importansya kaugnay ng iisang wikang ginagamit ng komunidad. Sa makatuwid, ang lingwistikong komunidad ay umiiral lamang sa sektor, pangkat o grupo o unit na nagkakaunawaan sa iisang gamit nila ng wika na may kaisahan sa uri o anyo. Halimbawa nito ay sektor, grupong formal, grupong informal, at unit.